Mga kapuso, mag-aapat na taon nang retirado ang isang government employee pero hindi pa rin makuha ang halos kalahating milyong pisong hulog o savings sa kanilang kooperatiba. Tinulungan siya ng inyong Kapuso Action Man. Taong 2021 pa nagretiro sa government service ang 64 anyos na si Lydia at isa sa inasahan niyang matatanggap ang personal savings na makukuha sa kanilang multi-purpose cooperative. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin na ibibigay sa kanya ang aabot ng mahigit 400,000 piso na hinulog niya mula 2007. 5,000 every month. Para saan daw ito? Pakipaliwanag niyo sa amin yung hinuhulog yung pera. Personal savings po namin yun. Kasi every time na nagbibigay kami, nagdadagdag kami ng shares namin, tumataas din yung dividendo na matatanggap namin every year. So magandang come-on po yun. Yun naman din po ay po pwede pong mautang po rin. Mabigat, sir, in the sense na this is hard-earned money. Hindi ko naman po ninakaw yung mga pera na yun. Na every month nagbabayad ako, naghuhulog ako diligently. Alam ko, upon my retirement, may makukuha po ako. Ang mister ni Lydia, naging associate member din ng kooperatiba. Kahit ang nasa mahigit 200,000 piso niyang personal savings, inaabot ng siyam-siyamang release. Until now po, sir, wala pa rin pong naging magandang answer sila sa amin. Ang sinasabi lang po, they are continuing yung kanilang pagsingil doon sa ibang nangungutang sa kanila. Paliwanag ng General Manager ng kooperatiba, nagkaroon umano ng delay sa release ng capital shares ni Lydia dahil sa ilang contributing factors. Kasama rito ang tumataas na bilang ng request for withdrawal ng retiring members mula 2016. Sinabayan pa umano yan ang ipinatupad na suspensyon sa deduction sa payroll noong pandemya. Nakakaranas din sila ng ilang hamon sa pangongolekta ng utang lalo na pagdating sa catering service ng kooperatiba. Dahil dito magsasagawa ng internal audit at account reconciliation ng kanilang bagong luklok na board members. Humihingi sila ng paumanhin sa pagkaantala ng release ng pera ni Lydia. Tinitiyak nila na bibigyang prioridad ang kanyang hiling at ng iba pang retiradong miyembro. Dumulog din ang inyong Kapuso Action Man sa Cooperative Development Authority na kinumpirmang lehitimo ang naturang multipurpose cooperative. Kakausapin ng aming Cooperative Development Specialist ang kanilang Board of Directors. Sumangguni rin kami sa isang abogado. I would suggest na for the member to first furnish or send a demand letter sa kooperatiba, at least to give last chance na makapagbayad. Ngayon, if all attempts are futile, ang last resort niya would be to file a collection suit sa ating korte. Kung ang kanyang hinahabol ay nasa around 400,000, papasok ito under small claims. So makakaasa ka na bago matapos ang taon, ang isang taon, or maybe even before matapos ang 6 na buwan, makakaasa ka na may desisyon ng korte. Lubos naman nagpapasalamat si Lydia sa naging paglilinaw. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Patuloy pa rin tinutukoy ng PNP ang lokasyon ni dating PCSO General Manager Royina Garma at 4 na iba pa na pinaaresto ng Mandaluyong Regional Trial Court. Kaugnay ito sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga sa Mandaluyong noong July 2020. Ayon sa PNP, bumuo na sila ng tracker teams para isilbi ang arrest warrant laban sa mga sangkot. Anila, hindi nila sasantuhin kahit pa dati nilang opisyal si Garma. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang CIDG sa iba pang ahensya para matrack kung nakalabas ng bansa sina Garma. Babala nila, mananagot sa batas ang mga magkakanlong sa mga sangkot. Mga kapuso, the long wait is over dahil bukas opisyal nang magsisimula ang NCAA Season 101. Mangyayari po ang opening ceremony alas 12 ng tanghali bukas, October 1 sa The Big Dome Araneta Coliseum. Bukod sa bigating student-athletes ng Liga, abangan din ang special guests at performers. Susundan niya ng double header games sa pagitan ng Mapua Cardinals at LPU Pirates sa Game 1 at
Benil Blazers kontra San Beda Red Lions sa Game 2. Mapapanood yan sa GTV at Heart of Asia at via live stream sa official social media pages ng NCAA Philippines at GMA Sports. Itinanggi ng Justice Department ang alegasyon ni Senador Cheese Escudero na hindi iniimbestigahan si Congressman Martin Romualdez kaugnay ng flood control projects. Katunayan, may case build-up anya at ipatatawag din ang nagpakilalang naghatid ng pera sa dating speaker at kay Zaldi Co. Nakatutok si Salima Refran. Ipatatawag na ng Justice Department si Orly Gutesa, ang nagpakilalang security consultant ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co, at nagsabi sa Senado na naghahatid raw siya ng mali-maletang pera kay dating Speaker Martin Romualdez. Pero hindi pa alam sa ngayon ng DOJ kung nasaan siya. We have no contact. There has been no word from the Senate about Gutesa. So we're just hoping he's okay and that he can shed light on his affidavit. Hihingi namin ang address niya, so we will have the NBI send us subpoena para maging malinaw to. Bahagi raw ito ng gumugulong ng investigasyon ng DOJ kay Romualdez. Kaya reaksyon ni Remulla sa sinabi ni Senador Cheese Escudero na hindi raw iniimbestigahan ng dating speaker kaugnay ng mga anomalya sa DPWH. Hindi totoo yun. Pinag-aaralan na namin lahat yan, liability-wise. Kasi nga, Zaldi Co, as the chairman of operations, is well known as the speaker's choice. Alam natin yan. Giit pa ni Remulla, may case build-up na kay Romualdez at kung paano siya pumapasok sa mga anomalya sa flood control projects. Hindi, kasama siya sa mga tinitingnan natin talaga na meron pananagutan dito. Ano yan? Kaya pag diagram, yung ginagawa namin diagram, it's a complete diagram that we're trying to do to include everybody and what their role was. Wala tayong pagtatakpan, wala tayong itatago rito. Dagdag pa ni Remulla, wala raw personalan at mas lalong walang sisinuhin ang investigasyon. Ang nakataya rito, taong bayan na talagang yung bansa natin nakataya rito, hindi natin pwede pabayaan to. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Romualdez. Pero dati na niyang sinabi na wala siyang kinalaman sa korupsyon sa mga flood control projects. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Ang kukunin ko ay brilyante ng tubig. Para di na kailangan ng budget sa flood control. Ako nang bahala. Yan ang sagot ni SB19 member Justin De Dios sakaling mabigyan siya ng chance na maging tagapangalaga ng isang brilyante. Gumaganap si Justin bilang esnad ng gatekeeper ng Devas. Mamayang gabi, mapapanood ang iba pang pagsubok ni Ashnad sa New Gen Sangre na nais makapasok sa Devas. Very grateful naman si Bianco Umali sa kanyang fans na dumayo pa raw sa Gensan para lang masilayan siya. Naiyak pa nga si Bianca sa kind gesture at sakripisyo ng fans para lang makita siya. Soon to be a family of 4 na rin ang Nasiner family. Sa kanilang announcement video, masayang pinakita ng kanyang asawa na si Melissa ang kanyang baby bump o baby number 2. Binuksan na muli ngayong araw ang Philippine International Convention Center o PICC matapos ang pagsasaayos dito. Pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang reopening ng Convention Center bilang paghahanda sa ika-50 anibersaryo nito at sa 2026 ASEAN Summit. Sa kanyang talumpati, inilarawan ng Pangulo na saksi sa mahalagang yugto sa kasaysayan itong PICC. Tinawag niya rin itong tahanan ng diwang Pilipino. Itinayo noong 1976 ang PICC upang pagdausan ng IMF World Bank meeting. Dinisenyo ito ni national artist Leandro Locsin at kinilalang isang pambansang yaman at obra maestra pang-arkitektura. Ilan sa mga bagong features ng bagong ayos na PICC ay ang open-air gallery, makabagong LED screens at modernong meeting rooms. Simula Oktubre ay tatanggap na muli ang PICC ng mga booking para sa iba't ibang event gaya ng global conferences, conventions at graduation ceremonies.
Itinanggi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may nagbabalak ng kudeta laban kay Pangulong Bongbong Marcos mula sa militar. May nagpapakalat umano ng maling informasyon na yan. Ayon naman sa AFP, nakatutok si Chino Gaston. Ang AFP na mismo ang nagsabi, may nagpapakalat daw ng maling impormasyon ukol sa umano'y kuplat laban sa administrasyon. This is an outright lie and a dangerous attempt to poison minds, weaken the chain of command, and sow division between the Commander-in-Chief and the Armed Forces. The Armed Forces of the Philippines remain steadfast in our loyalty in the Constitution and is fully committed to defending the Republic, not betraying it. Ang alingas-ngas ng kudeta na pag-usapan din daw sa executive session ng mga senador at ng National Security Council at ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA, sabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa, pero di siya nagbigay ng detalye ukol dito. Mahirap na. Ang giit ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., walang katotohanan ang mga alingas-ngas na ito. Walang nagbalak sa AFP. Maraming nagdadasal na may nagbalak sana. Pero walang nagbabalak sa AFP. Nakipagpulong pangaraw ang mga miyembro ng Association of Generals and Flag Officers kay Pangulong Marcos kasama ang ilang panggrupo. Nangyari yan noong September 19. Ilang araw bago ang mga kilos protesta noong September 21 na nauwi sa karahasan. 10 grupo ang nagpunta doon. Yung mga retiradong nasabi na lihis ang kanilang pananaw na tumatawag ng activities or actions that border on defying the Constitution or violating the Constitution, yan ay hindi sinusuportahan ng karamihan ng ating retirado, including the AGFO, which is composed of more than 1,000 officers. Kung merong mang nagpopondo para sa mga nananawagan ng pagtiwalag ng militar, may babala ang ilang opisyal ng AFP. We will not take this sitting down. When people would start to give out fake news, misinformation, disinformation, malinformation on a false premise that the AFP could not perform its mandate, armed rebellion, people would check on that and see what could be the appropriate action. Ayon sa palasyo, nananatili ang tiwala ng Pangulo sa AFP. Sila po ay mananatiling matatag at ang kanila lamang na ipasusunod ay kung ano po ang sinasabi ng konstitusyon. At lahat naman po tayo, hindi lamang po ang kasundaluhan, ang galit sa korupsyon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Patay matapos barilin ng isang lalaki sa Quezon City ng suspect na sakay ng isang motorsiklo. Ang nahulikam na insidente. Tinutukan ni James Agustin. Kita sa kuha ng CCTV ang pagdating ng magkaangkas sa motorsiklo sa Kasing-Kasing Street sa Barangay East Camias, Quezon City pasado alas 2:30 na madaling araw kanina. Mazda na may nakasunod sa kanilang isa pang motorsiklo. Pumarada ang unang motorsiklo at nang bumaba ang angkas, pinaputukan siya ng rider na nakasakay sa ikalawang motorsiklo. Bumulagta ang biktima sa kalsada. Ang kanyang kasama napatakbo papalayo ng kaunti matapos tutukan din ng baril. Nangyari ang insidente ilang metro ang layo sa barangay hall, kaya nakaresponde agad ang mga tanod. Sinubukan nilang harangin ng gunman pero nakatakas siya. Binantaan kaagad sila, nababarilin sila, so wala akong nagawa yung mga tanod, kundi napabayaan nilang dumiretso dahil siyempre may baril na yun. Alam niyo ng mga tanod natin, batuta lang ang dala. Isinugod sa ospital ang 34 anyos na biktimang si Alfred Jan Garduque. Binawian siya ng buhay bunsod ng tama ng bala ng baril sa dibdib. Sa inisyal na investigasyon, bumili ng pagkain ng biktima kasama ang kaibigan at pabalik na sa inuupahang bahay na mangyari ang krimen. Ilang personal na gamit din ng biktima ang tinangay umano ng gunman. Pagkabaril, nakita may alahas, so kinuha yung relo sa bracelet according po sa mga tanod. Iginagulat ng kaanak ang pangyayari. Ang kapatid ng biktima may naiisip na posibleng mga motibo pero tumanggi muna siyang idetalye ito. Palaisipan pa ako pero parang dalawang anggulo ang nakikita rin kasi. Investigation na lang siguro yung antayin natin po, yung mga investigador.
Patuloy ang follow-up operation ng pulisya para matukoy ang pagkakakilanlan ng salari. Umaasa naman ang kaanak na makakamit nila ang hustisya. May mensahe rin sila sa gunman. Magtrabaho kayo ng patas. Hindi yung ganitong pamilyado yung tao, nagkukumayod ng mabuti, tapos dadalihin nyo. Sana kinuha nyo na lang yung gusto nyo kunin. Pero, maniwala naman ako mahuhuli ka. May karma rin sa'yo. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Tuloy ang kasal ng dalawang nagmamahalan sa Batanes sa kabila ng banta ng nagdaang super bagyong Nando. Ang kwento ng kanilang road to forever kahit hamon ng bad weather sa pagtutok ni Ian Cruz. Ang panata ng mga mag-asawa habang buhay na pagsasama sa hirap man o ginhawa. Ang kasal ni Amiel at Madeline, isang buhay na patotoo. Dahil sa Malaparaiso dapat nakasalan nila sa Batanes, meron silang di inaasahang bisita, ang super bagyong Nando. Nung first few days po namin sa Batanes, actually very sunny, mainit, nakapag-tour pa po kami. The day before, doon nakita sa forecast na may paparating na bagyo. Nung day of the wedding, wala pang ulan in the morning. Naging hamon ang nagbabagong panahon. Ang langit dumilim at nanlisik. Ang hangin naging mabagsik. Hindi man daw napaghandaan ang unos sa kasalang Disyembre pa nakaplano. Pero I was trying to be calm kasi tumitingin din po ako dun sa coordinator namin for cues kung kailangan na naming umalis. Ika nga nila, rain or shine, wala na itong atrasan. Matapang nilang hinarap ang bagyo para mabasbasan ang kanilang pag-iisang dibdib. At tila mismong panahon ang nakiayon. Actual vows namin, yung I do's namin, hindi pa umuulan. After namin mag-I do and kiss the bride, doon na bumuhos na siya. Tapos na ang mahalagang bahagi ng kasal nang bumuhos ang ulan. Nagtakbuhan na sila para sumilong. Pero hindi pa ito ang huling unos na magkasama raw nilang haharapin sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Anything happens in our relationship, in our marriage, we can really weather through. Kahit anong storm pa yan, kayang-kaya lampasan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras. Exploring different countries sa South America ang birthday gift sa sarili ni Miguel Tan Felix. At pagbalik sa bansa, naging extra special pa ang birthday niya dahil may inihandang heartwarming salubong ang kanyang mga taga-suporta. May chika, si Nelson Canlas. Brazil. Pagod ako kakalakad, so water break. Peru. We are in Cusco, Peru. At Argentina. Winter ngayon sa Argentina, pero okay lang kasi may araw. Perfect combination. 3 bansa sa South America ang solong pinasyala ni Miguel Tan Felix para sa kanyang 27th birthday. Di lang siya nag-explore ng ibang kultura. Nag-food trip din siya. Fun! At inilabas ang kanyang pagiging adrenaline junkie. Biro nga niya sa caption ng isang post, another bucket list check na makapag-celebrate sa Maracana Stadium at may 60,000 na bisita. Pagbalik sa bansa, isang heartwarming salubong ang inihanda ng mga tunay na taga-suporta ni Miguel. Lagi naman masaya kasama sila. So ngayon ito, celebration ng birthday ko kahit 1 week ago na yung birthday ko. Sobrang happy ko na at least kahit paano meron akong celebration ng birthday. Ang solo backpacking, regalo raw ni Miguel sa sarili, imbis na bumili ng isang mamahaling relo. Very adventurous yung trip ko na to. Dahil sa, of course, solo backpacking na ilang years ko nang ginagawa. Ito, multi-country and sa South America pa. Very adventurous, very exciting. And at the same time, sobrang na-enjoy ko to dahil ang dami kong cities na napuntahan. Nakadalawang Wonders of the World ako, yung Machu Picchu, pati yung Christ the Redeemer.
So, very grateful ako sa trip na to. Special din siya sa akin dahil first time ko mag-celebrate nga ng ako lang mag-isa, nasa ibang bansa, hindi kasama yung family. And maganda, dami ko rin natutunan sa trip na to actually. Wala raw detailed plan bago siya lumipad pa ibang bansa. Sa pagiging mas spontaneous niya nakukuha ang thrill sa kanyang bakasyon. Actually, yung isa sa mga favorite kong ginawa doon yung nag-sandboarding ako sa Ica, Peru. Wala talaga yon sa plano ko. Nung nasa Lima ako, nakita ko lang sa TikTok na pwede kang mag-sandboarding tapos pwede kang pumunta sa isang oasis sa city doon sa Peru. So, the night before, binook ko siya. Kinabukasan ng mga 5 a.m., gumising na ako para pumunta doon sa city na yun, sa oasis. And then, after nun, sandboarding na ako buong araw. Batid daw ni Miguel na maraming panganib ang solo backpacking. Pero may ilang paraan daw para maiwasan ang mga ito. Para sa akin, isa sa mga hack ko dyan is yung hindi ako magdadala ng backpack pag namamasyal ako. Yung wallet ko parang kwintas na minsan nasa loob ng damit ko, tas body bag, yun talaga. Tas lagi ako nakakapit. And wag ka masyadong palagi maglalabas ng phone na parang turista ka. Dapat alam mo yung ginagawa mo, sure ka sa ginagawa mo. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Nagsumite ng panibagong medical records ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sabi ng defense team ni Duterte sa pre-trial chamber na kumpirmang may cognitive impairment ang dating Pangulo matapos mailalim sa mga pagsusuri. Anila, mahalaga pa naman ang mga naapektuhang cognitive faculties para makalahok si Duterte sa kanyang kaso, kasama ang kanyang defense team. Dahil dito, inirig ng kampo ni Duterte na talakayin ang issue sa kondisyong medikal ng dating Pangulo bago isagawa ang confirmation hearing. Matatanda ang hiniling ng kampo ni Duterte sa ICC na i-adjourn indefinitely ang lahat ng legal proceedings dahil sa medical condition ni Duterte. Ipinagpaliban naman ang confirmation of charges hearing ni Duterte na nakatakda dapat noong September 23 para pag-aralan ang hiling ng kanyang kampo. Samantala, inirig ng prosekusyon na tanggihan ang petisyon ng defense team ni Duterte noong September 16 para sa interim release. Git ng prosekusyon, isang flight risk si Duterte at may kakayahan siyang pakialaman ng mga proceeding. Ipinunto rin ng prosekusyon na inaantala ng defense ang proceedings dahil inabot pa ng 5 buwan mula ng unang humarap si Duterte sa ICC bago nito kinwestiyon ang kakayahan ni Duterte na humarap sa trial. Nagliyab ang isang oil tanker sa SLEX northbound sa bahagi ng Binyan, Laguna, pasado alas 5 ng umaga ngayong araw. Nagdulot ito ng mabigat na daloy ng trapiko. Tumagal ang sunog ng 10 minuto bago ito tuluyang maapula. Nakaligtas naman ang sakay nitong driver at ang kanyang kasama. Lumalabas sa investigasyon na nagmula ang sunog sa clutch lining ng tanker. Bukod sa mga flood control projects, meron din umanong mga ghost na farm to market road. Ayon yan kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ayon kay Laurel, meron silang nakita sa Davao Occidental at maging sa Zamboanga del Norte. Sa inisyal na pagsusuri ng Agriculture Department, nasa 5 kilometro ito ng farm-to-market road na pinondohan ng 75 million pesos. DPWH umano ang implementing agency. Dagdag pa ni Laurel, bago pa man ang anomalya sa flood control projects, ay mayroon na umano silang nakukuhang report mula sa kanilang regional director kaugnay sa ghost projects. Ayon sa DA Field Office 11, hindi pa sila makapagbigay ng komento hanggang sa maibigay ni Secretary Laurel ang report kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang initial report sa akin, may nakita kaming ghost, no, in Davao Occidental, no, pero in 2021 and 2022 walang recent pa kami nakikita, yun lang, pero in the whole scheme of things medyo hindi siya ganoon kalaki in my opinion, ano. Pero meron na kami nakita. Meron din kami nakita sa Zamboanga del Norte na may kalye na opening pero walang semento.
May dagdag na namang Pinoy Pride. Wow. Matapos ang tagumpay ng Pinoy sa isang US talent show, isang design reality series at international male pageant. Ang latest na nabulsay, medalya sa darts. Meet lovely May Orbeta, na mas kilala ring Bebang sa local darts community. Mga kapuso, ang nakuha lang naman niya unang gold medal ng Pilipinas sa prestiyosong World Darts Federation World Cup sa Gyeonggi-do, Korea. Tinalo ni Orbeta ang pambato ng Amerika sa final sa score na 7-2. Pero bago yan, wagi rin si Orbeta kontra sa veteran star ng Germany sa semifinal sa score na 6-2. Congratulations at proud kami sa iyo, kapuso! At yan ang mga balita ngayong Martes. 86 na araw na lang, Pasko na! Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.